Cine Recap PH. Maligayang pagbabalik sa Cine Recap PH. Warning, spoilers ahead. Ating tutunghayan ngayon ang kwento ng isang underground fighter na patuloy pa ding lumalaban para isalba ang bahay ng umampon sa kanya na mareremata sa bangko. Ang pelikulang ito ay ipinalabas 2023 na pinamagatang Rumble Through the Dark. Bago tayo magpatuloy, paki-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat. Bata pa lang iniwan na si Jack ng ina sa isang bahay ampunan. Sa paglipas ng panahon lumaki siyang underground fighter at ngayon ay may sakit na demensya mula sa mga tama sa ulo. Kahit hirap na, patuloy pa ding lumalaban si Jack para makapag-ipon dahil kailangan niyang mabayaran ang utang sa bangko upang maisalba ang bahay. Bumalik ang eksena sa nakaraan kung saan inampun si Jack ng nagngangalang Marian at ito na ang nagpalaki sa kanya. Malaking halaga ang kailangan ni Jack para mabayaran lahat ng pagkakautang kaya naisipan niyang isugal ang kinita niya sa laban, itinaya niya lahat ng napanalunan sa kasino hanggang sa manalo ito ng malaki. Pagkatapos lumabas na muna si Jack para magpahangin nang biglang may isang lalaking lumapit sa kanya para makisindi. Nakita ni Jack na may tatak ito ng pinagkakautangan niyang si Big Mama. Alam ni Jack na isa ito sa mga naghahanap sa kanya kaya inunahan na niya ang lalaki at naglaban ang dalawa hanggang sa mapatulog niya ito, agaran niya ring binalikan ang napanalunan sa kasino at umalis. Nang pauwi na si Jack dumaan na muna ito sa gasoline station para magpakarga, nakita na naman ito ng isang lalaking may pagkakautang kay Big Mama. Dahil may atraso ang lalaki kay Big Mama nakipagsundo itong dadalhin niya si Jack sa kanila kapalit nito burado na lahat ng pagkakautang niya. Pumayag si Big Mama sa kasunduan kaya agarang nilapitan ng lalaki si Jack para magkunwaring makikisakay lang sa kanya, ayaw naman pumayag ni Jack na sumabay ito. Inalok na ng lalaki si Jack ng pera kaya pumayag na rin siyang sumabay ito sa kanya at kinuha ang pambayad ng lalaki. Habang nasa biyahe na sila pinakialaman ng lalaki ang gamit niya, nagalit si Jack at binalaan ang lalaking masasaktan ito pag inulit niya pa ang ginawa. Nang bitawan na ni Jack ang lalaki ay doon na siya tinutukan ng patalim nito at inaming inutusan siya ni Big Mama para hulihin. Binuksan din ng lalaki ang harapan at nakita ang nakatagong pera niya. Dahil sa pangangialam ng lalaki sa pera ni Jack pumalag na si Jack at naglaban ang dalawa kaya napadpad sila sa maisan hanggang bumangga ang mga ito. Agarang bumaba si Jack ng sasakyan ng atakihin na naman ito ng sakit niya sa ulo. Nakita niya rin sa isip ang ina at sinundan niya ito sa loob ng maisan. Maya-maya pa may napadaang convoy na magtatayo ng carnival sa lugar na pinamumunuan ni Baron kasama ang tagapagtanghal niya na si Annette. Binaba nila ang nakitang sasakyan na malapit lang din sa tabi ng daan para alamin ang nangyari. Isa naman sa kasamahan nila ang nagmamasid sa kanila na si Ricky. Nakakita si Baron ng isang lalaki na malapit lang sa sasakyan na nag-aagaw buhay, dahil nakita niyang malala ang tama ng lalaki ay tinuluyan na niya ito upang hindi na lalong mahirapan pa. Gusto sanang humingi ng tulong ni Annette ngunit pinigilan ito ni Baron at hinikayat siyang umalis na sila sa lugar bago pa may makakita sa kanila. Nang paalis na sila nakakita si Annette ng sobre na naglalaman ng maraming pera na ikinagulat nila. Nakita rin ni Ricky na may natagpuan ang mga ito habang itinago na ni Annette ang nakitang pera. Sa mga oras na yun napadpad si Jack sa isang bar na walang naalala sa mga nangyari kung paano ito napunta doon, binayaran niya ang waiter at nagpahatid sa sasakyan niya. Pagbalik ni Jack sa sasakyan hinanap niya agad yung pera ngunit hindi na niya ito makita. Natagpuan niya na lang ang lalaking nagtangka sa buhay niya na patay na. Hindi niya rin mahanap ang pera sa lalaki kaya isinakay niya na lang ito sa sasakyan at agarang naglinis. Samantala sa carnival, hindi alam ni Annette ang gagawin sa perang nakita nila kaya balak niya na lang itong ipamigay sa ibang tao dahil hindi niya naman ito pinaghirapan at pakiramdam niya na may masama itong senyales, hindi naman tutol si Baron sa gusto niyang gawin dahil siya naman ang nakakita sa pera. Napag-usapan din nila ang paghahanap ni Annette sa ama niyang hindi pa niya nakikita mula nang ipinanganak ito. Kinalaunan pinuntahan ni Jack ang dati nilang bahay nang umampon sa kanya na malapit ng maremata sa bangko. Naalala niya dito ang masasayang panahon na kasama niya pa ang itinuring na niyang tunay na ina. Pagkatapos dinalaw niya ito na ngayon ay nasa pangangalaga na ng nursing home dahil sa karamdaman, hindi na rin makilala si Jack ng ina. Sa carnival pinuntahan si Baron ni Ricky para alamin kung anong nakita nila kagabi at nagbanta ito. Pinakitaan ni Baron ng baril ang lalaki kaya agaran na itong umalis.
Samantala, pinuntahan ni Jack si Big Mama dala-dala ang bangkay ng lalaking inutusan niya. Sinabi ni Jack na mayroon na sana itong naipong pambayad sa kanya kaya lang biglang naglaho dahil sa pinadala niyang tao. Si Big Mama ang nagmamay-ari ng illegal na arena kung saan lumalaban noon si Jack, ngunit sa paglipas ng panahon na baon ito sa pagkakautang kay Big Mama. Gusto niyang bayaran ni Jack ang pagkakautang nito sa kanya at nagbanta na ipapatay ito kung susubukan niyang tumakas. Inikayat niya din si Jack na lumaban ulit sa ring kagaya ng dati, ngunit tumanggi si Jack kaya nilagyan ito ni Big Mama ng tatak niya sa dibdib hanggang sa nawalan ito ng malay kung saan napanaginipan ni Jack ang pangbubuli sa kanya noon. Nang magising na si Jack binigyan ito ni Big Mama ng gamot niya sa dimensya at pinapalibing ang bangkay na dala niya, agarang naghukay si Jack para sa libingan ng lalaki. Nang makauwi na ito masama ang loob ni Jack sa nangyari sa kanya habang inaalala ang pagpalag niya noon sa nangbubuli sa kanya noong bata pa ito. Nang gabi ding yun iniisip pa din ni Annette ang nakitang pera, laking gulat na lang nitong may nagmamasid pala sa kanya na bigla na lang ding naglaho. Kinabukasan paglabas ni Annette na daanan niya si Ricky na kakaiba ang tingin sa kanya na tila ba may binabalak na masama. Pinaalam ni Annette kay Baron ang masamang tingin ni Ricky at pakiramdam niyang may nalalaman ito sa nakita nila. Hindi naman ito matanggal-tanggal ni Baron dahil sa kakayahan ni Ricky na kaya nitong gawin lahat ng uri ng makina sa carnival. Naisip na lang ni Annette na lumabas na muna para makapag-isip-isip, pinahiram ni Baron ang sasakyan niya at hindi niya daw ito gagamitin, patuloy namang nagmamasid si Ricky sa mga kilos ni Annette. Dumaan si Annette sa isang gasolinahan kung saan nasa malapit lang si Jack, wala siyang kamalay-malay na sinundan pala ito ni Ricky. Naglakad-lakad na muna ito habang inaantay ang pagkakarga nang biglang dumating si Ricky at hinila ito sa sulok. Nakita ni Jack ang mga pangyayari kaya iniligtas niya ito mula sa lalaki. Nang paalis na si Annette inalam ni Jack kung nagkakilala na sila noon, hindi siya kilala ni Annette, nagpasalamat na lang ito at aalis na sana. Bigla namang may dumating na nakakakilala kay Jack mula sa nakaraang laban niya na tuwang-tuwa nang makita ito ulit, tinanong siya ng nakakilala kung lumalaban pa din ito ngayon. Biniro na lang ito ni Jack na mukha ba siyang hindi na mananalo. Matapos nilang mag-usap tiningnan ito ni Annette habang paalis, pinuntahan niya ang nakakakilala kay Jack para alamin kung talaga bang isang underground fighter si Jack, pinagmamalaki naman ng babae ang galing ni Jack sa pakikipaglaban. Nakita rin ni Annette ang pagdaan nito kung saan naalala niya ang sasakyan ni Jack na doon nila nakita ang pera. Bumalik ulit si Jack sa dating bahay dahil baka ito na ang huling pagkakataon na makita niya ito matapos mawala ang pambayad niya sa bangko, naalala niya ang nakatagong alahas ng ina. Kinuha niya ang kahon na nakatago sa isang sulok at nakita niya ang necklace na ibinigay sa kanya ng ina na kahit ampun lang ito pinaramdam sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ina. Nang paalis na ito dumating si Annette at nagpasalamat ito sa pagligtas sa kanya kanina. Naisip ni Jack na baka pulis ito dahil sinundan siya doon. Sinabi ni Annette na hindi siya pulis, may gusto lang daw itong linawin sa kanya kung talaga bang isa siyang fighter, inamin naman ni Jack pero noon pa daw yon. Aalis na sana ito dahil nakukulitin na siya sa mga tanong ni Annette ngunit bigla na lang ayaw ng gumana ng sasakyan niya. Nagpahatid na lang si Jack kay Annette sa nursing home, humingi din ito ng pabor kay Annette na isunod sa kanya sa loob ang jewelry box. Pagpasok ni Jack sa silid nakilala siya ng ina at tinanong kung binubuli pa din ito ng mga kabataan, sinabi ni Jack na nasa mabuti na ito ngayon habang sumunod naman si Annette sa kanya sa silid para ibigay ang jewelry box pero kinuha niya ang notebook nito at binasa sa labas. Humingi ng tawad si Jack sa ina na hindi niya natupad ang pangakong isalba ang bahay nito matapos mawala ang pambayad niya, naririnig naman ito ni Annette sa labas. Pinaalam ni Jack sa ina na kukunin niya ang alahas nito dahil ito na lang ang pag-asa niya at subukan niya ring lumaban ulit. Hindi niya na rin sigurado kung magkikita pa sila ulit habang nasa pinto naman si Annette na nanunood sa kanya. Nang paalis na sila tinanong siya ni Annette kung kilala niya si Sally McGill 25 taon ang nakalipas. Hindi na ito matandaan ni Jack sa tagal ng panahon kaya pinahanap niya na lang kung nasa notebook ang pangalan, tiningnan na daw niya ito ngunit wala siyang makita. Sinabi ni Annette na si Sally McGill ang ina niya, sinabi daw sa kanya ng ina noon na isang fighter ang kanyang ama na may ibig sabihin sa pangalan kung saan sa buong buhay niya ngayon lang siya nakatagpo ng isang fighter, hinala niyang ito na ang hinahanap na ama. Inalam niya din kung bakit ito lalaban ulit, sinabi ni Jack na nawala ang perang pambayad niya ng utang kaya kailangan niya ulit lumaban.
Gustong malaman ni Annette kung anong nangyari sa pera ngunit ayaw na itong sagutin ni Jack at bumalik na sa sasakyan. Nawalan na din ng pag-asa si Jack kaya pinaliwanag ni Annette na nang marinig niyang isa itong fighter ay hindi siya nag-atubili na sundan ito sa pag-asang ito na nga ang tunay niyang ama. Sinabi ni Jack na isa siyang fighter noon pero hindi na ngayon. Hindi daw alam ni Annette kung ama nga ba niya ito, pero isa lang ang sigurado niya na isa siyang anghel ni Jack. Ibinigay ni Annette ang perang napulot niya na ikinagulat ni Jack kaya agaran niya itong niyakap. Pagkatapos agarang pinuntahan nila Jack si Big Mama upang bayaran ang pagkakautang. Pinaiwan niya si Annette sa loob ng sasakyan para sa kung sakaling anuman ang mangyari makatakas ito. Nagpunta si Jack sa loob mag-isa kung saan naabutan niya ang napakalaking lalaki na nag-aantay na makaharap siya sa ring. Ibinigay na ni Jack ang pambayad at aalis na sana ito ngunit pinigilan ito ni Big Mama at hinikayat siyang lumaban ulit sa huling pagkakataon na siguradong kikita siya ng malaki. Ayaw na talaga sanang lumaban ulit ni Jack subalit mapilit si Big Mama at binigyan ito ng magandang laban sa pustahan. Bumalik si Jack sa sasakyan sa kakinwenta ang mapapanalunan habang pinipigilan naman ito ni Annette nang malamang lalaban ulit ito lalo nang makita niya ang lalaking makakalaban nito. Kung sakaling mananalo si Jack mababayaran niya ang utang sa bangko kaya gusto niya nang ituloy ang laban. Nakipagpustahan siya kay Big Mama gamit ang pambayad niya sana. Sinabihan ito ni Big Mama na pag natalo siya ay may utang pa din ito sa kanya. Nang magkasundo na ang dalawa agarang naghanda si Jack, pilit naman itong pinipigilan ni Annette dahil maaari siyang mapatay sa laki ng makakalaban. Ngunit hindi na nagpaawat pa si Jack sa pag-asang mababawi ang bahay ng ina. Kinalaunan dumating na si Big Mama sa arena kung saan nagsigawan na ang lahat. Naroon na rin ang napakalaking makakalaban ni Jack. Dumating na din si Jack kasama si Annette na tila ba mukhang hindi ito mananalo. Pagpasok niya sa arena hinanap ni Jack si Annette matapos itong pinaiwan sa labas para magpaalam. Di nagtagal nagsimula na ang laban kung saan naunang nakalamang si Jack at nagawa niyang mapabagsak ang kalaban, subalit nabawian siya nito gamit ang laki at lakas ng katawan ng kalaban niya. Inabot din si Jack ng pag-atake ng sakit niya kaya lalong napasama ang mga tama nito hanggang sa biglang umulan. Kumuha ng pamalo ang kalaban niya habang gumagapang naman si Jack sa putikan. Nakita na lang ni Jack ang ina at sinabi niyang hindi na niya kakayanin pa. Nakakuha na din ng pamalo ang kalaban niya na siguradong ikakamatay niya pag tinamaan siya nito. Sinabihan si Jack ng ina na paparating na ito at hiniling na iuwi siya sa bahay. Bago pa tamaan si Jack naunahan niya ang kalaban, napabagsak niya ito sa isang suntok lang na ikinagulat ng lahat maging si Big Mama. May bakal pala sa kamao ni Jack kaya nagawa niya itong mapatulog at nanalo sa laban sa huling pagkakataon. Sa huli, nabawi ni Jack ang bahay sa bangko at kasama na niya doon ngayon si Annette. Dito na nagtatapos ang ating kwento, sana nagustuhan nyo. I-like ang video at mag-subscribe na din sa channel na ito. Maraming salamat sa panunood, hanggang sa muli. Paalam.